Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi saan man kayo naroon. The children of God, the witness of God. Ito po, ipagpatuloy ko po ang part 2 ng pagbasa ko po dito sa dalawang hari mula sa ikaapat na kabanata. Nandito na po ang basa ko sa ah, 37 hanggang 44. Nagpatira pa ang babae sa paanan ni Eliseo bilang pagpapasalamat sa kanya, kinuha niya ang anak niya at dinala sa ibaba. Mayroong tagutom sa Gilgal nang bumalik si Eliseo roon. Isang araw habang nakikipag-usap ang grupo ng mga propeta sa kanya, sinabi niya sa katulong niya, isalang mo ang malaking palayok at magluto ka ng pagkain para sa mga taong ito. Punta sa bukid para kumuha ng mga gulay ang isa sa mga propeta. Nakakita siya roon ng gulay na gumagapang at kumuha siya ng mga bunga nito hanggang mapuno ang damit niya. Pagka-uwi, hinihiwa-hiwa niya ito at inilagay sa palayok. Pero hindi niya alam kung anong klasing pananim ito. Pagkaluto ng pagkain, ipinamahagi niya ito sa mga tao. Pero habang kumakain, sumigaw sila, lingkod ng Diyos, napakasama ng lasa nito, kaya hindi na nila ito kinain. Sinabi ni Eliseo, kumuha ka ng harina. Ibinuhos niya ang harina sa palayok at sinabi sa katulong, ipamahagi muna ito sa kanila para kainin. Hindi na masama ang lasa nito. Isang araw, may isang lalaking galing sa Baal, Shalesha, na nagdala kay Eliseo ng isang sako na may lamang 20 tinapay na gawa sa unang ani ng sibada at mga bagong aning butil. Sinabi ni Eliseo, binigay mo iyan sa grupo ng mga propeta para kainin. Sinabi ng katulong niya, paano ko po ito mapagkakasya sa 100 katao? Sumagot si Eliseo, ipinigay mo ito sa kanila para kainin. Ito ang sinabi ng Panginoon, makakain sila at may matitira pa kaya ibinigay niya ito sa kanila. At kumain sila at may natira pa ayon sa sinabi ng Panginoon. Amen. So ito po mga kaibigan ang basa, part 2, dalawang hari mula sa ikaapat na kabanata, verse 38 hanggang 44. Ayan po, no? Ang ibahagi ko po dito mga kaibigan ay tungkol po sa ang ibahagi ko po dito mga kaibigan ay tungkol po dito sa pagkain. Ayun po ito. Isalang mo ang malaking palayok at magluto ka ng pagkain para sa mga taong ito. 39. Pumunta sa bukid para kumuha ng mga gulay. Ang isa sa mga propeta. Nakakita siya roon ng gulay na gumagapang. Ito mga kaibigan, gumagapang. At kumuha siya ng mga bunga nito para mapuno ang damit niya. Pagka-uwi, hiniwa-hiwa niya ito at inilagay sa mangkok pero hindi niya alam kung anong klaseng pananim ito. Yan po mga kaibigan, habang binabasa ko itong gulay na gumagapang, 'di ba? Isa na sa atin ngayon no, sa panahon na to ay itong kalabasa, di po ba? Ayan, at kamote. Sa Bible, hindi lang nasabi na may kalabasa, kamote, ngunit ito na yon. Ito na yung sinabi dito na gulay na gumagapang. 'Di ba? Amazing po, 'di ba mga kaibigan? At yan nga, maraming tayong dapat
bulay-bulayin. Marami tayong matutunan dito sa salita ng Panginoon at nawa ay maging kasama ko kayo someday na mag-Bible sharing. At hanggang dito na lang po. God bless po sa inyong lahat.